Hi everyone, magandang araw po sa inyong lahat. And now we're up to the new episode again of Make Your Mark, yan, podcast. And today, this is the first set of people na makikita nyo na, well, looking young, pero feeling young din. Pero mga young adults. Because our special episode for today, it talks about Adulting 101. Yan. Palakpakan naman natin si Billy and si Daniel. Yan, grabe. So, well, I just want to promote as well. We're here at Thai Mango by Chef Kim. So, located to dito sa may BGC in front of Uptown Mall, sa likod lang ng Avida Verde. So, if you are fond of eating Thai food, well, this is a perfect spot for you to try. Okay? And later on, makikita nyo rin yung mga isa-serve na food. Pero bago yan, simulan na natin na makilala yung ating mga guest for today's episode. So, once again, palapakan natin, Billy and Daniel. Okay? So, pakilala tayo. Anything about yourself, your background, what you do right now, and bago kayo magkaroon ng trabaho, ano yung course, college, or kayo bahala, anything you wanna introduce to our listeners right now. So, sige, simulan natin sa pinakabata, kay Billy. So hello guys, my name is Billy Joel Balmatero. So I'm 23 years old and just fresh graduate just last Friday lang. So ayun. So the course that I take on back in college is Bachelor of Science in Tourism Management. So ayun nga, as what I say, kaka-graduate ko lang last Friday and just entering the doors of adulting. And yeah, I'm still trying to figure it out. Ang maganda pa dun, bro, parang bago ko pa ata mag-graduation rights, maaga ka na endorse agad sa corporate world kasi nag-work ka agad, di ba? Yeah, nag-try Yun. na ng BPO for almost 2 months. 2 buwan na. So, you are nasa, ano ka, mundo ng mga call centers. Yeah. Okay, call center agents. Sige, thank you. How about you? And, Hello, my name is Daniel. Ako siguro yung pinakamatanda sa YA dito ngayon. So, I'm 29 years old. Ah, taga Bulacan talaga ako pero nag-work ako dito sa Taguig area. Siguro work ako as a e-commerce specialist na yung nag-aayos ng stock sa Shopee, Lazada, gano'n, and TikTok. Yun yung work ko. Pero pa-resign na ako ngayon doon. Kaya kasi magte-take over na ng business dun sa Bulacan, family business namin. how long you've been in the corporate world? So, gano'n ka katagal sa industriya ng e-commerce? Ah, siguro yung first work ko kasi talaga nag-start as a e-commerce din siya pero online siya. 2 years Online and yung work. online yung Okay. work ko. VA din siya actually. So 2 years and half yun. Nag-start ako mag-work noon ng 2019 to 2021 kasi pandemic. Bawal mag-work sa labas nun. So, pinurso ko yung work online nun. So, after nun, nag-resign ako. Nag-try naman ako ng corporate world naman sa corporate work. As e-commerce pa rin ng field. E-commerce na field pa rin. Pero ito on-site na. On-site na siya. Mhm. So, if you're about to add up those years na nag-work ka, ilang taon na? Siguro in total, sabihin natin mga 5 years na. Wow. Grabe. So, from corporate, you're now entering now the business world. I can relate, guys, kasi 8 years ako nasa BPO industry. 8 taon. So, dun sa 8 years na yon working as a call center agent, it's not that easy. Kasi syempre, parang sobrang baliktad. Alam mo yon, uuwi yung mga tao, papasok ka. Uuwi ka, papasok sila. 'Di ba? So, it's kind of weird. And ito na pala yung mga food. Ayan, so thank you po. Anong set po ito? Okay. Three. Bro. 4. Yan. Yan. O, diba? Ito na yung mga food. So, tuloy ko nga, as I was saying, yun nga, I mean, 8 years and then way back 2019 when I experienced a quarter life crisis. Pagdadaanan natin yan, yung mga young adults na yan. Yung parang, am I doing the right thing? Will I be seeing myself for the next 10 years na ito yung trabaho gagawin ko? Should I work again for another 5 or 10 years na graveyard shift? So hanggang I made a decision na
iwan yung corporate and pumasok din sa business world. Kasi, ewan ko, darating talaga sa punto ng buhay mo na gusto mong hawak mo na yung oras mo, Yes, yes. you write your own paycheck and all, but it's not easy. Kasi, ibang klaseng confusion yung dala nun sa mga young adults. I might not be a young adult right now, but as a young pro, alam mo yun, it's really hard to make decisions and take actions. So, kaya naiintindihan ko kayo sa industriya ng BPO at yung mag-jump up sa business kasi it's really a great risk, 'di ba? Na parang tataya ka, syempre when you are a corporate slave, a corporate worker, bayad ka, kinsenas, 'di ba? Ito hindi, kung hindi ka gumalaw, wala kang kikitain. So, paano yung turning point ng kaya mo kayo? Isang araw lang, nag-resign ka agad or That's a good point, Billy. Parang the 2019 actually 2018, meron akong ubo na hindi talaga siya matanggal-tanggal. Hanggang nagpa-check up ako and then parang may nakita na parang may scar sa dun sa lungs ko. Oo. So natakot ako, kala ko TB or what. So I still took medications and then as per the doctor, if you want to live your life for the next 10 years, quit working on the graveyard. Very blunt na sinabi yun ng doktor, very specific. Because our bodies are meant to work at daytime and meant to rest at nighttime. Pero gagawin ko, practicality-wise, only the work in the BPO can really suffice the needs of my family. So, sabi ko, so ano gagawin ko? 2019, I sought mentorship, dami kong kinausap. So, ano gagawin ko? Parang gusto kong gawin yung isang bagay, pero okay yung profit. And then, I'm still serving my purpose. Pero dapat may kinalaman naman sa ginagawa ko. So, ang hirap nun eh. Parang it took mga 5 or 6 months bago ko talaga totally iwanan yung trabaho. And then, nung iniwan ko yung work, I struggled for the next 6 months na parang di ako sanay nang wala akong kinikita. Di ako sanay nung parang may aabangan kang 15-30 kasi before, wala na. wala pa yung sahod, pinaplano mo na kung paano. Ito, wala talaga at May payslip all. pa. Diba? So, ang hirap. So, feeling ko, malaki na itulong. Number one, continue seeking sa Lord. Number two, seeking counsel naman sa people around you kung tama ba yung desisyon na gagawin mo. Especially for those na umalis din sa corporate work, nag-business. Kasi ganun talaga eh. You need to ask for those people na may experience. So, thank you for that question, Billy. So, ngayon, ako naman yung magtatanong. Okay? Icebreaker questions. Kasi, majority of our audience is really for those who are in the range of Gen Z to Gen Y. So, perfect na yung mga nakikinig na nanonood ngayon, maganda na makarelate din kayo sa amin. So, yun nga. If you could give your college self, kung babalikan natin, okay, mag-time machine tayo, if you could give your college self a piece of advice that about life after graduation, okay, ano kaya yon? So, kung babalikan niyo yung si Billy, si Daniel, tapos sasabihin niyo siya, para magbibigay ng payo, ano ang buhay after graduation? Ano yung mga bagay na sasabihin niyo na para ma-ready sila? Kumbaga, spoiler for them. Uy, ganito yung buhay after graduation ha. Ano yun? Sino una? Sige, si Daniel. Sa akin yung una. Kasi, actually, marami siya eh. Kasi, nung graduate ako, siguro, ito muna, start ko na high school to college. Talagang, go with the flow lang yung pamumuhay ko. And grateful ako kasi, siguro, masasabi kong yung buhay ng family namin is sobrang practical lang. Siguro middle class, kaya parang ganun yung nafe-feel ko. Not until na nakagraduate na ako ng college, na-realize ko na dapat palang, nung nag-high school and college ako, marami akong ginawa sa buhay ko na ma-enhance yung skills ko hanggang tumanda. So, ngayon, nagsisisiyan ko kasi parang sa after graduation, iba talaga yung buhay sa corporate world, sa buhay adulting talaga. So, Kunwari ako yung batang Daniel, kaharap mo. So, ano sasabihin mo sa akin? Uy, Daniel, ito yung buhay after graduation. What will you tell me? siguro sabi ko lang na Harap ka sa akin. Bilis, ano sasabihin mo sa batang Daniel? dapat huwag kang petics lang sa buhay.
lagi ka lang, lagi kang maghanap na dapat i-improve sa sarili mo. Yun yung na-realize ko as I love that. Grabe. mm, Kasi estudyante tayo, kaya nga natin di mag-aral eh, kahit may exam kinabukasan. We can bargain with our teachers na extend yung deadline. Pero pala yung laban pala sa toong buhay, hindi ka na pwede talagang pumetics. Grabe. Thank you, Daniel. How about you? What will you say? So, ayun, kagaya nung, katulad ng sinabi ni Kuya Dan, na ano, I should have take my study seriously kasi back when I was in college, parang medyo petics lang din ako nun kasi binabalanse ko yung work, yung buhay, tsaka yung pag-aaral. So, di ka dapat magpakain sa stress sa school, lalo na. So, ayun, hindi ko siya masyadong sineryoso. Although, I, I could still get good grades, pero hindi ko talaga siya tinitake seriously kasi akala ko, ano magkaiba yun pag hindi ko siya madadalas pagdating sa corporate world. So, ayun, ngayon, yung na-realize ko is yung culture sana ng pag-aaral, ganun. Na-take ko sana siya ng mas seriously kasi ngayon, nasasakal ako pagdating sa corporate world kasi hindi na ako yung nasusunod. When it comes to schedule, hindi ko na magawa umabsent sa gusto ko. Pag-absent ako, kailangan meron ng sanction. And kapalit na nun yung sahod. Mawawalan ka ng sahod, so wala na. So, hindi ko na siya hawak. And hindi ako nasanay sa ganung culture. Dahil nga Mhm. nung college ako, nag-petics ako. And pwede ko naman kasing, pag umabsent ako ngayon, kinabukasan, mahabol ko naman yung mga workloads na iwan ko kahapon. Pero ngayon, hindi na ganun. Grabe, no? If we're about to sum it up yung mga na-share ninyo, ako ba, if I'm going to answer that question, the major thing that I'm going to say to my younger self is you need to prepare yourself because life after graduation requires so much discipline. Yes, that's Grabe. Yung discipline ng gumising ng maaga, yung discipline ng work kasi 1 minute really matters. 'Di ba? Lost yes. hours. 'Di ba? Kasi no work, no pay eh. Yung tipong hindi ka basta-basta pwedeng umabsent kasi kahit mag-sick leave ka or let's say it will still requires medical certificate. Grabe yung disiplina. Kung kaya natin hindi makinig sa teachers natin and all, ito hindi. Kailangan focus ka dun sa trabaho. Makita ka lang ng boss mo na Nagpe-petics. antok-antok, petiks-petiks. Wala. Masasanction ka talaga. Ayan. I agree that discipline is really an ultimatum message for our younger self. Grabe. So, syempre sasamahin niyo kami kumain. Pray muna tayo. So, Lord, thank you so much of food. And for those who are watching over us, I pray that it will speak life to them. More than that we are enjoying the food, they also enjoy watching us. So, thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. So, pwede lang ngayon kumain. I think the next question is, for sure yung audience natin, they are in a matter of transition. Yan. So, what shocked you the most after graduating college? Kasi, for example, kay Billy, hindi ganun kadali because he's just waiting for the graduation rights. Nagkaroon agad siya ng work prior to that. So, nung napunta ka na dun sa workplace, paano ka nagulat? Ano yung kinagulat mo na ibang-iba sa kultura na when we are still a student versus as an employee? Ah, What shocked you the most? so sa akin, yung nakapag-overrun sa akin when it comes to work, is yung hindi na kayo magkaka-level. For example, sa school, pare-pares kayo ng grade or year. Pare-pares kayong fourth year, magkakasabay kayo na papasok sa pagiging fourth year o pagiging graduated. Pero pagdating sa work, ga-apply kayo, magkakaiba na kayo ng status sa buhay. Mm. Ganon, may mga nakasabay ako ng mga family na yung inaatupag nila, yung mga estudyante, and meron din mga mas matatanda pa ganun. So, pagpasok namin sa training room, iba't ibang tao talaga yung nakasalamuha ko and halo-halong emosyon, nagkaroon ng pressure din dahil nga baguhan pa lang ako dun sa industry and most of the people na nandun is mga tenured na years. So, medyo nanlate ako nun or ganun. Sobrang kita naintindihan because in the call center industry, diversity is at its finest. Grabe. Magulat ka doon. For example ako, kasi I graduated April 20 something. Tapos parang after 3 weeks, nag-apply agad ako ng work kasi my family can't afford na
wala nagtatrabaho sa pamilya. So, kailangan, wala na akong panahon para tumambay or tumenga. So, nagulat ako kasi majority of those people na nakasabay ko na nag-apply, nagtatrabaho, bro, tenured, may mga 3 years, 4 years, 5 years worth of experience. So, intimidating. Ang gagaling po mag-English, alam mo yon. Tapos, nagulat ako kasi very diverse. Those are the people na yung iba nag-aaral pa, yung iba talagang intentional na hindi muna nag-aral. Tapos, nagulat ako yung iba doon, nanay. Meron pa nga akong katrabaho, graduate ng UP, alam mo yon, parang magagaling talaga at mahuhusay. Na-culture shock ako. Alam mo yon, yung tipong, tama ba na dito ko pinili? Alam mo, training okay pa eh, kasi training parang school-school pa. Nung pinasok na ako sa taking calls, ay, wala. Yung iniisip kong magaling ako, parang sinampal ako ng katotohanan na nakaka-humble yung experience. Ano, magaling. Grabe. Na-culture shock ako. Same answer with you. Pero yung diversity, magandang experience that, uy, kaya ko pala makihalubilo kahit mas matanda sa akin, mas bata sa akin, or kaedaran ko. Kaya ko pala makihalubilo kahit iba yung gender expression niya. Alam mo yon, ganito ko pala ako dapat makiharap o makihalubilo sa tao. How about you, bro? Para makakain daw siya. Sagot ka. Ano yung question? Sorry. So, parang, what shocked you the most when you, what shocked you the most after graduating? After graduate. Parang nung pag-graduate mo, tapos pumasok ka sa work, paano ka nagulat? Although experience mo kasi virtual eh. So, ano yung kinagulat mo? Actually, bago ako mag-virtual assistant dati, nag-apply ako sa mga call center. Like, pumunta pa akong mga mega mall. Nagmawa pa ako to apply. Literally walk-in. Walk-in talaga. Na-realize ko na hindi siya katulad ng pagiging estudyante talaga na petics ka lang na na-realize mo na dapat nung start pa lang, in-improve mo na yung sarili mo before you go to the outside world talaga na sa workplaces. So, yun, siguro, naliitan ako sa sarili ko noon na dapat talaga in-improve ko pa yung sarili ko to the next level. Talaga, nag-aral ako ng mga skills to improve. Kasi, ako talaga ako nung simula pagkabata ko, since kinders, mahilig ako mag-computer games talaga. Yun talaga. Malaro ka talaga. Malaro talaga ako. Siguro may mga makaka-relate na tao na sa edad ko, ayun, batang computer shop ako dati. Hilig ako computer, tas yung Dota ba yan? yung mga Dota, gano'n. Wala pang phone nun, kaya puro computer shop lang. Eh, di ba uso ngayon mga ML na. So, yun, na-realize ko na pagtanda ko na hindi siya nakatulong for me as sa pag-grow as sa skills ko. Kasi parang na-realize ko na pang sariling enjoyment ko lang yung ginawa hanggang sa pagtanda ko until now. Yung mga pinagagawa kong ganun. Grabe, thank you for sharing that. For sure, our listeners right now, nakikita nyo na, nagme-make sense kasi right now, yung parang, sana regrets na sana ito yung ginawa ko when I was young. Ayun. Parang di naman ako na-culture shock sa realidad ng buhay kasi the real competition happens when you are in the corporate world. Tsaka yung isa pang siguro, isa pa, yung financial kasi habang nag-aaral ka, inasahan kang baon. Eh, nagpo-provide. Tapos nung nag-work ka na, baliktad na. Sila na yung may inaasahan sa'yo ngayon. Yes. So, Bukod doon, tama yun, no? Parang, bro, gigising ka sa umaga, na-expect mo may breakfast ka and all. Ito hindi eh. Parang, although may parents pa rin preparing for those who are working, pero ito parang, you need to, bigla ka magugulat, parang sana pala may subject ng college or maaga ko na-expose sa money management. Kasi Ayun. dito, parang, paano ko pagkakasyahin ang, let's say, 3K, 2K in this 1 week bago yung next na cut-off. Wala ka kaya, nagtatrabaho ka na, hihingi ka pa sa magulang mo ng pamasahe and all. Grabe. It's really nakaka-culture shock. That's why yung mga nakikinig, what you are hearing from us, that's why it's a great opportunity that you don't need to experience it already. You could learn from us already na while you're studying,
while you are waiting for you to graduate before you enter the real world in the corporate, ngayon pa lang talaga ayusin na, seryosohin yung pag-aaral. You should really learn about those stuff para hindi ka magulat. Well, the major reasons why people at a very young age are quitting their jobs because they're really culture shock. Di sila handa eh. And we don't want that na, alam mo yon na ma-stereotype na ang mga Gen Zs, okay, or ang mga young workers, they're easily quitting. Yeah. We don't want that to happen. Siguro yung next na question ko, and nasinulat ko dito, so how did you navigate major transitions in life? When I say transitions in life, paano nyo in-explore yun? Kasi wala namang manual for that, di ba? Paano nyo dinavigate yung transition about the finances na from may nagbibigay na baon, wala. Paano nyo dinavigate yung inaral nyo dun sa real life application sa work nyo, kung yun nga yung ginagawa nyo talaga, and even handling relationships. Mahirap makakuha ng barkada sa katrabaho eh. Unlike sa school, same kayong, alam mo yun, same kayo ng wavelength, same kayo ng kalokohan. So, paano nyo hinandle yung transitions? O ikaw bro, ikaw mauna. Sige. Transitions. Siguro sa finances sa akin, na-realize ko na yung first work ko, yung sahod ko nun agad, ginastos ko agad sa kung saan ko lang personal na gain. Na yung ginamit ko siya actually for yung first work ko for sahod. Naka siya, I deserve it. Kasi for sahod eh. Yung once yung inuna ko kumbaga. Yung hindi ako nag-ipon. Ngayon na-realize ko na kasi yung parents ko, magaling silang mag-ipon actually. So, sa una, ina-advise nila ako na dapat mag-ipon ka ganyan kasi sa palagkaasawa ka na, pag nagkaroon ka na ng anak, kakailanganin mo yung mga ipon na yun hanggang tumanda ka. Tapos na-realize ko na sa tumanda ako ngayon, parang tama talaga yung parents ko na dapat nagsisave ka lagi ng income mo. Nagsisave ka lagi ng pera mo for your future. Yung mga needs lang talaga yung kailangan mong gastusin. Pero syempre minsan, kailangan mo rin, deserve mo rin yung wants mo. Pero syempre, hindi mo lulubusin ng sobra, hindi mo siya gastusin ng sobra. So yun yung na-realize ko na dapat magaling ka mag-manage ng pera mo until you the balance of taking good care of your finances na masustain yung needs versus the wants, di ba? Ikaw bro, paano mo ni-navigate yung transition sa buhay? Transition Kung sa kanya sa finances, ikaw? Kasi nag-start din naman ako mag-work when I was while studying. Was studying first year college. Transition. Baka di ka nila marinig bro. Yan. So ayun, first work ko is McDo. Okay. McDo. So bago mag-pandemic siya. And tumagal lang ako doon ng 3 months. And sa loob ng 3 months na yon, hindi ko nagastos yung sahod ko. Kasi late siya dumating. Nagkaroon ng problem. Tapos late siya dumating and nagkaroon ng pandemic. So hindi na ako nakapasok ng work. Doon na rin yun. Doon ako nag-quit sa work. Tapos dumating yung sahod ko ng saktong pandemic na. As in. So meron din kami problema sa pera and dumating yung sahod ko ng nasa tamang oras. Kung kailangan It's just in time. Yes. Diba? Tapos ayun, yung una ko natutunan doon is yung tabi para sa emergency funds. Kasi hindi natin talaga masasabing panahon. Yun yung unang tinuro sa akin. So, pangalawang habang nandun naman sa pandemic, second year college ako nun, ganun pa rin. Yung financial naman, maraming sideline yung during pandemic. Doon tapos nung after pandemic, naghanap kagad ng work, BPO, third year. Mm-hmm. Third year. So, yung pinakatinuro niya sa akin is yung paano mag-handle talaga ng finances and paano rin makisalamuha sa iba't ibang uri ng tao. Ganun. Kasi nga, hindi sa lahat ng oras, yung gusto mong tao lang yung papakisamahan mo. Hindi mo siya mapipili. So, kailangan kung paano tayo maging maayos sa tao,
paano natin nare-represent yung tao natin, yung sarili natin sa iba't ibang uri ng tao, makakasalamuhan natin. Either, ano man yan, work man yan, or school, ganun. Kasi, as, as a Christian, syempre, we are called to be in relationship. Mhm. Di tayo dapat nagsosolo sa kung nasan man tayo eh. Ganun. Bro, thank you for sharing, no? Parang, yung major transition yun is the finances. Eh. Yes. Diba? Parang, I remember during my time, wala akong choice to be an automatic breadwinner. Kasi may dalawa pa akong kapatid na nag-aaral eh. And then, I need to help my parents kasi that time, hindi naman nasapat yung kinikita nila. So, navigation on that major transition, yung baon kasi kaya pa yun eh. Kaya pa i-handle yun eh. Magtitipid lang ako. Kunwari, parang madali naman burakot sa mga kaklase mo eh. Di ba? Pero when you're working, hindi na eh. Nagkaroon ka na ng electric bill, water bill, house rental, di ba? May bibigyan ka pa ng baon. Siyempre, sarili mo din, di ba? Yung baon mo, pamasahe mo, pagkain mo. And tama nga din yung sinabi ni, ni Billy kanina. As much as you want, I mean, kay Daniel naman, yung wants, di ba? Parang, more than the needs, more than the fixed expenses, parang may part naman na parang deserve ko naman bumili ng bagong sapatos, deserve ko naman bumili ng bagong pantalon, 'di ba? Or at least magpalit man ng gadget. Sa mindset ng Pinoy, laging nagiging list priority yung savings part. 'Di ba? Or yung iba naman, I don't know kasi ako ganoon eh. I spend first before saving eh. Parang yung mindset ko, kung may matira, yun yung save ko. That's why I pity, or I mean, that's why I envy pala. I envy those people at the very young age. They're very exposed in terms of money management. Parang bata pa lang, alam na agad nila yung context ko ng savings, di ba? Or insurance, out investing. Parang how I wish I could learn that or I knew that way back then. Na parang kahit nagsastruggle ako sa pera, meron pa rin akong napaglalaanan. Sa, 'di ba? Parang sabi nga nila pag may same kumot, patutong maluktot. So, pero nagpapasalamat ako because when I was at your age, I think 27, 28 yun, doon ako nag-start. Maybe it's late for those people, pero for me, buti lang nasimulan ko. Nasimulan ko pa din yung mga bagong natutunan ko na yun. Financial literacy. Yes, financial So, literacy. nagbasa ng books or paano mo siya Good point. Kasi ngayon, in the world of social media, it's good that you are really exposed for those people who are educating about finances. Pero during my time, na hindi pa naman talaga TikTok, malaki yung influence ng mga tao na kapaligid sa akin. That's why sabi mo kanina, relationships are very important, di ba? We're not meant to be isolated. Kasi matututo ka talaga eh. For example, doon sa dati kong victory group na ina-attendan ko, syempre sila 5 years, 10 years na sila doon sa work nila. Parang minsan pag tinitignan ko sa nila, parang hindi nila problema kahit saan kumain. Ako iniisip ko, pumunta sa coffee shop, baka di ako makabili. Or bumili man ako ngayon, baka wala na akong baon. I learn from them. I ask them, parang, bukod dun sa increase yung sahod nila, anong meron? Paano nila minamanage yung pera? I learn from them. And ngayon, nakakatuwa kasi nga, you are learning from a lot of sources, avenues, platforms about financial literacy. Okay? So, share ko lang, 2% of the Filipinos are financially literate. Nakakalungkot kasi 2%, that's why a people nakaasa yan, kamag-anak, charity, uutang kapag may concerns about finances. So, I think yun yung major transition. No? Siguro relationships-wise. So, how did you guys transition sa relationship? Ako, simulan ko na, sagutin ko na yung part na yun. Nahirap. Romantic ba? Pwede romantic. Okay. Pwede rin naman na how you build friendships. Sa akin kasi number one rule ko, ayoko na may katrabaho na ayoko magkaroon ng romantic relationship sa workplace. I mean, same kami ng work. Don't get me wrong. Ayoko kasi nung pag-uwi namin, pag-uusapan namin trabaho, or kunwari, mag-date kami, pag-uusapan namin yung work namin na parehas. As much as possible, at least ibang industriya. So we could exchange some thoughts and all. Ayoko din ng conflict of interest when you're working on the same. Ang hirap dun eh. So, yan. Ako, major transition friends. Kasi like what you've said, Yes. I'm a Christian. So I need to be careful in choosing friends.
Pero, if I really want to reach them out, di naman ako pwede maging KJ na huwag ako sumama sa kanila. Siyempre, yung mga invitations na iinom after shift, magkakaraoke and all, I still join. Because if I want to win them, if I want to be acquainted with them, I should know my limitations, pero kailangan din maliwanag din sa kanila yon para alam na lang din nila ako pipilitin or what, 'di ba? So, medyo mahirap 'yon kasi syempre sa church, ang sarap nung magkakasama tayo. By the way, Billy and Daniel, they are part of the discipleship network namin na with youth, sila yung mga young adults. Yan. So magkakasama kami sa isang grupo, discipleship group. Madali pag tayo magkakasama. We can just do game nights, talk about Jesus, leadership. Pero when you are in the workplace, ang hirap naman na wala ka naman din kaibigan. 'Di ba? Although ito, parang you need to be careful of what you say, your actions. Lalo kung alam nilang Kristiyano ka, medyo ikaw yung role model nila eh. 'Di ba? So major transition yun kasi I don't want to live a double life. Ayoko yung ganito ko kakulit, ganito ko kabalastog sa corporate, tapos leader ako sa church. No, I just want to show to them the real me. Yon. So kayo, how do you navigate the transition in relationships? Sa akin, bro, siguro yung ano muna, yung mga high school tsaka college friends mo na unti-unti kayong Hindi na nagkikita, lahat lumalayo. busy Ganon. na. Yun yung isa sa mga malungkot na part ng pagiging adulthood. Kasi nagiging busy na rin sila eh. Nag-iba-iba na yung priority niya sa buhay. Yung iba sa inyo, ibang bansa pa, di ba? Tapos, namimiss mo yung kulitan nyo dati. Oh no, I can, Yung mga yeah. bonding. So, ayun, hindi mo na siyang pwedeng ipilit. Siguro magkikita na lang kayo ng mga once a year, ganun. Magkikita na kayo pag may kakasal, Ganun. may binyag sa mga anak, kaya worst case, pag may nawala, di ba? Pangit nun. So, ayun. Same lang din sa sinabi mo na, ayun, yung sino ka sa church, tapos sino ka pagdating sa work. Same, di ba? Yeah. Kailangan maging same. So, ang hirap nun na, for example, palagi yung bonding nila is mag-inuman after ng shift. Tapos, nalileft behind ka lang palagi. Parang gano'n. Pero, ayun, you still have to, Exactly. stand firm on your faith na kailangan maging bukod tayo sa kanila. Ganda nun. You need to stand firm with your faith and be firm with your convictions, pero not to the point that you're really totally isolating yourself with them. Yeah. Pangit naman nun, parang KJ, di ba? That you're not really spending time with them. Yun. You should really know your boundaries and limitations. Right? Ikaw, bro, paano yung in terms of relationship? Whether it's romantic or siguro organic. sa lang sa mga friends din sa classmate. Yung mga classmates ko rin ng high school and yung sa high school muna, yung mga classmates ko na halos nasa ibang bansa na lahat, yung iba may asawa na. Tsaka siguro sa college naman, kaklose ko lang sila sa college nun, pero may sarili-sariling buhay na rin. Siguro hindi na rin ako masyado nakikiconnect sa kanila kasi may sarili-sariling buhay na rin sila. Kaya yung high school and college friends ko, wala na akong connection for about long time na talaga. Siguro ang mga friends ko na lang, yan sila, kuya, yung mga friends ko sa local church namin sa Bulacan. Ayun, yun yung friends kong long time talaga na until now, friends ko. Pero, yun nga, may times din na may ayaan na mag-iinom. Now na medyo bago na yung conviction ko. Yeah, tama. Parang di ko na siya masyadong nakikisama rin ako actually, pero tulad niya sinabi, nakikisama ako, pero hindi na yung katulad na para lang makasama sa kanila, gagawin ko na rin yung ginagawa. Yeah. Parang, so, well, same lang din. Sa experience ko, kasi early 20s, late 20s, I'm on my early 30s. One thing I've realized in terms of adulting, as you get older, circle is getting smaller and smaller. Diba, when we were young, parang we want to be in different circles. We're really social butterflies. Parang group nito, group dito, sama nito. You want to be always in. Diba? Mapupomo ka pa nga eh. Pero I don't know kung sa inyo ha. Pero for me, one thing I've realized lately, I just want to spend
I just want to spend time with the same people already. Para mabilis lang akong mapagod. Alam mo yon. And then I was thinking din na parang ayoko na mag-spend much of time to people na just for a season. Alam mo, I want to skip people who will stay for a certain reason. Not just for a season. Although may ganun talaga. May mga tao talaga mag-stay sa'yo for a season lang. Kaya, alam mo yon, that's why when you check my social media and all, same people na talaga makikita mo eh. Kasi I want to keep on investing to people na alam ko na makasama ko for life. So yun, habang tumatanda ka talaga, lilit yung circle mo eh. Diba? Pipiliin mo na lang kung sino ang gusto mong kasama. Ayaw mo na masyadong ako personally, ayoko na masyadong maingay. Alam mo yon, ayoko na masyadong ah parang spontaneous game pa naman ako doon. Mga sponty invites yan. So, Ako siguro sa stage pa ako ng anak ko. Gusto ko pa na makisircle. Okay, yeah. Opposite naman ako kay Kuya. Which is, siguro, kapag kaibigan kasi parang doon ako extrovert eh. Pero, ayun na, parang gusto ko lang marami rin kausap. Sa side ko naman. well, that's good, bro. Kasi we're really coming on our personal preference na parang, yun yung transition eh. Parang ako, from coming from a big circle, I wanna get smaller. You, from a smaller, you wanna get bigger. Ikaw. Siguro ako nasa middle lang ako na, ayun, open naman ako sa mga circle. Pero, ganun pa rin, merong inner circle pa rin na, ano eh, na yung tingin ko na makakasama ko for life. And open pa rin naman ako sa ibang mga friends or connection na parating. Ganun. Ayun lang. Yeah. Bro, ito naisip ko lang mabilis. No? Ayoko naman sabihin ng mga listeners, audience, ano ba yan? Yung adulting, para ayoko na tuloy tumanda kasi sobrang hirap. Well, actually, if we're about to compare being a young adult to a student, we could say that at some point we're not really limited. Kasi meron ng pera eh. So, you can go to coffee shop. Parang mo na pwede gawin. Pwede ka nang gumala. You can already rent a court to play badminton. You can go to local destinations para makasaya yung aeroplano. Pero estudyante, nakaasa ka lang sa magulang mo sa baho. Yun nga lang, saya now, iyak later. Parang ganun pag young adult. Parang gala now, tapos mamaya, naku, yung mga nagastos ko and all. Masaya din. Masaya, I mean, really masaya talaga yung adult kasi you can really explore eh. Lalo na kung na-feel mo when you were young that you are deprived of something na hindi mo naman nagagawa yun, nabibili yun. Ngayon talaga, you have the power to do it. Yun nga lang, balance eh. Tama yung sinabi ni Daniel. Money management. Hindi naman pwedeng you will go beyond your means. Di ba? Bibili ka ng iPhone 15 Pro Max or yung bagong phone ngayon. Tapos, nagdidildil ka na lang ng asin. Wala ka nang kinakain. Pero siguro sa akin, doon ako madalas nagkakamali. Ano, kasi marami ng bata ka na gusto mo, pero hindi mo afford ng mga hobbies. And ngayon mo siya na-afford. So, doon sumusobra ako sa part na yun na reward. Wala akong neto dati. Ngayon, kaya ko na. Ayun. Yeah, di ba? So, ang bilis ng oras, guys. So, para maubos rin namin yung pagkain namin. Yan. Pero salamat sa pagsama nyo. Gusto ko lang sigurong tapusin sa tanong na to that they could listen. If there is a message na gusto nyo ibigay to our listeners in terms, especially to the listeners na magsisimula pa lang or currently they're starting their adulting journey, anything that you would like to say to them? Anything that would encourage them, yung mga kakagraduate lang or let's say mga less than a year pa lang sa kanilang journey sa work or pa-embrace pa lang na adulting journey nila, anong gusto niyo sabihin? Ako muna. Yes. So, ay kakatapos din kasi ng collection namin last time. So, ang ganda ng message ni Coach Jeric noon. So, ayun. Sa school, maraming labels na binibigay sa atin. Minsan, maging pabaya ka, sasabihan ka ng pabigat. Ganon. Tapos, nag-step up ka naman, may labels ka na matalino or nagbubuhat. Pero that's the labels that given you by the world. Pero mag-stick pa rin tayo sa labels na binibigay sa atin ni God kasi siya lang naman yung may kakayanan or may karapatan na magbigay sa atin ng label. And ayun, pinapaalala sa atin ni God na we are wonderfully made and we are made to excel sa kung saan man tayo dalhin or papunta na ganon. Kung saan man tayo mapunta sa work, kung anong industry man yan,
normal na manliit tayo or magkaroon tayo ng culture shock, panghinaan, pero ganun pa rin. Stick pa rin tayo na kasama natin palagi si God, na huwag natin siyang kakalimutan sa lahat ng ating ginagawa, and sa Kanya rin tayo palagi kumuha ng lakas, and you will figure it out soon kung ano man yung mga struggles na naharap Yes. mo ngayon. Mhm. Palaging may rason and purpose kung bakit ka nilagay dyan. Ayan. Ganda nun, bro. I mean, in a world, in a world right now that everyone is up to titles, positions, recognitions, it's still a great message for us to humble that the Lord is not after for those titles, for those labels. Because the only label that matters is that you are a follower of Christ who needs to pursue Christ likeness. So, ganda na sinabi mo eh, whether you are a student, graduating student, a working student, or about to work in the future, you're just meant to excel, to give honor and glory for His name. Kasi you're bearing His name eh. Diba? Hindi pwedeng petics, hindi pwedeng putyo-putyo yung ginagawa natin. Dapat in every deed, whether it's small or big time, makikita nila, ano ba meron kay Billy? Ano meron kay Makoy? Ano meron kay Daniel? Ah, follower ni Christ. Kaya pala ganun siya ka-excellent. Thank you, bro. Ang ganda nun. How about you, Daniel? Siguro sa akin yung ano, kasi may time na may time ako sa buhay ko dati na yun nga, may tumatanda na ako, may nainggit na ako sa ibang Mm. tao. Na-realize ko na hindi ko naman kailangan yun. Kasi yung totoong identity ko talaga is yung purpose talaga, yung will talaga ni Lord sa buhay ko. Na yung mga ginagawa nila, parang di mo naman kailangan lumabel doon para ma-validate yung pagkatao mo sa ibang tao. Yun yung na-realize ko na as as you grow old, na hindi siya nagmamatter, parang ganun. Nare-realize ko siya na dapat yung ginagawa mo sa araw-araw mong buhay is nakaka-honor at nakaka-glorify lang kay Lord. So, yun yung nare-realize ko. Boom. Ganda nun, kapatid. Speechless ako dun sa sinabi mo. In a world, on a digital age, it's really easy, very accessible to stop, to look for others' timeline, stories, mga ganap sa buhay nila. Pero what you've said is, especially yung mensahe ni Daniel for all of our listeners, you really just need to accept that everyone has a different timeline. Yun. Life is not a race. So, parang ako, yung mga kasabay ko, di ba parang nasa ibang bansa na may tatlong anak na ko, hindi isang anak, wala pa asawa, wala pa Pressure din ako di na ba, may ganun eh. anak na. May world, merong pressure yung world. Pero parang, what's coming and what's really, yung tipong nakaka-encourage is, uy, oo nga, no? God still nakikita pa rin ako ng Panginoon. Hindi ako napag-iwanan. Even if the world is telling me that, na parang, uy, huli ka na, and all, the Word of God is telling me that, you just trust me. Just not lean on your own understanding. Kaya bro, ako, mensahe ko sa inyo at sa mga listeners, for someone who is already on the early 30s, experienced that adulting, one thing that I've learned big time, don't make any decisions or take actions out of your emotions. Huwag tayo masyado mapusok. It's really important that you need to pray first. Medyo, siguro, out of the ordinary, no? Pero pag-isipan mo mabuti. Purchasing an item, buying something, treating someone, pag-isipan mo mabuti. In every decisions, or kunwari, maliligaw ka ng intentions mo, mag-move ka from one company to another, mag-stay ka ba, mag-apply ka ba for promotion, mag-resign ka, everything requires prayer. You should need to really involve the Lord. Mahirap eh, kasi when we are the one making decisions, especially bugso ng damdamin, napagalitan ka na ng boss mo, mag-resign ka na. Diba? Yung mga ganon, parang hindi mo na nakuha yung gusto mo, magsisira ka na ng tao sa mga katrabaho mo. No, it's not like that. And of course, for those people who are still waiting for them to get married, be in a relationship, or let's say still waiting for their major breakthroughs in life, your waiting season is not a wasted season. If you are in a season of waiting,
waiting to get promoted, waiting to get a partner, waiting to be noticed in the workplace. Walang tapon sa panahon mo. While you are waiting, that's the time that you need to be productive. Parang itong mga kasama ko, di ba? While waiting, you know, you're involving yourself into a ministry, kids church man yan, tech, you know, while waiting, make yourself productive by leading people to the Lord. There's a lot of ways that we can still honor and glorify the Lord. Hindi naman tuldok ng buhay natin pag kinasal na tayo eh. Di ba? It's just another chapter of our lives. So, again, mga kapatid, hindi namin ginagaslight na okay lang yung sitwasyon na yan. What we're trying to say here is, yung current situation mo, you just enjoy the moment involving God in your lives. So that's it. Maraming salamat guys sa pagsama nyo sa amin. And once again, thank you for listening. Maraming salamat. And I hope you can continue streaming the next episodes of Make Your Mark. God bless everyone. Bye.